Gumagawa si Brock ng mga sandwich para sa lahat at naisip niyang makakatulong si Corfish sa kanya. Nagsimulang maghiwa ng salad ang Corfish ni Ash. Gayunpaman, akala ni Corfish ay salad din ang mga sandwich, kaya hiniwa rin niya ang mga ito. Wala nang ibang pagpipilian ng mga bida kundi kainin ang mga sandwich gamit ang kutsara. Hindi naman sumama ang loob ni Corfish tungkol dito dahil iniisip niyang nakatulong siya sa kanila. Samantala, huminto ang Team Rocket sa isang abandonadong minahan. Tumingin si James sa kanyang mapa at nakitang malapit sila sa isang minahan ng ginto, pero tuyo na ito sa loob ng maraming taon. May sariling plano sina Jessie at Meowth dahil iniisip nilang may ginto sa loob na hindi pa natutuklasan. Nagdududa si James, pero kinumbinsi siya nina Jessie at Meowth na maaari silang magbigay ng bahagi ng ginto sa boss para mabigyan sila ng promosyon. Sa loob ng minahan, nakakita sila ng isang trolley at sinakyan ito patungo sa madilim na bahagi. Maya-maya ay nakakita sila ng dalawang kumikinang na mata at ngumiti ang nilalang na may-ari nito sa kanila. Natakot ang Team Rocket at pinatigil ni James ang trolley na naging sanhi ng pagkahulog ni Meowth. Dahil sa takot para sa kanilang buhay, umatras si James kasama sina Jessie at Wobbuffet at iniwan si Meowth na mag-isa kasama ang multo. Sa sobrang takot ni Meowth ay sinubukan niyang tumakas pero natisod siya at nawala ng malay. Sinundot ng multo si Meowth pero wala itong epekto. Nakalabas na sina Jessie at James sa minahan at nagpasya silang bumalik para iligtas si Meowth. Nang marinig ni na Jessie at James na papalapit ang mga bida ay agad silang tumakas. Kinumpirma ni Max na isang ang tunay na minahan ng ginto ito pero walang impormasyon ang kanyang Pokénov tungkol dito. Sinabi ni Ash na perpektong lugar ito at binuksan niya ang mga ilaw sa minahan. Plano ni Ash na sanayin ang kanyang tapang sa loob pero nag-aalinlangan ng iba. Ibinulong ni Ash ang plano kung paano tatakutin si Corfish para hindi na ito basta-basta gumagawa ng kung ano-ano nang walang utos mula sa kanya. Nang marinig ang plano, naisip ni May na pwedeng ang gumana ito. Sinabi ni James na dapat nilang balaan ang mga bubuwit tungkol sa multo, pero kumontra si Jessie dahil gusto niyang nakawin nila si Pikachu habang natatakot at lito ang kanilang mga kaaway. Habang nakasakay sa trolley, sinabi ni May na kailangan nilang magbihis bilang mga multo, pero nag-aalinlangan si Max. Samantala, nagising si Meowth at nakitang ang multo pala ay isang Sableye. Nakita ni Meowth na wala namang masamang balak ang Sableye. Binigyan ni Sableye si Meowth ng pagkain, pero nang kagatin ito ni Meowth, napagtanto niyang bato pala ito at tinawanan siya ng Sableye. Sinabi ni Sableye na nalulungkot talaga siya at gusto niyang samahan siya ni Meowth. Sinabi ni Sableye na nasa control room sila. Nakita ni Meowth sina May at Max sa isang trolley, kaya iminungkahi ni Sableye na takutin sila. Sumang-ayon si Meowth at inisip kung paano siya makakakuha ng ginto para maunahan niya sa promosyon sina Jessie at James. Sa loob ng minahan, inilabas ni Ash si Corfish para subukin ang tapang nito. Hindi siniseryoso ni Corfish si Ash pero nagpatuloy lang si Ash sa pananakot kay Corfish. Nakarinig sila ng ilang tunog kaya natakot si Corfish. Nakadamit bilang mga multo sina May at Max at lumapit kay Corfish na lalong ikinatakot nito. Sa sobrang takot ni Corfish ay inatake niya ang multo, dahilan para tumalsik sina May at Max sa loob ng trolley. Nagalit si Corfish kaya binangga niya ang trolley na naging sanhi ng pagdaos-dos ni na Max at May papunta sa mas malalim na parte ng tunnel. Pagkatapos ay umalis si Corfish kaya hinabol ito ni Ash. Nang bumagal na ang trolley ni na May at Max, may dalawang kumikinang na mata ang lumitaw sa kanilang harapan. Natakot sila, pero nakilala ni Max na ito ay isa lamang Sableye. Nagalit sina May at Max, kaya inilabas ni May ang kanyang Torchic para gumamit ng Ember, pero nakaiwas si Sableye at dinilaan si Torchic na nagdulot ng pagkalito rito, kaya ibinalik na lang ito ni May sa Pokeball nito. Habang tumatawa ang Sableye, lumitaw si Meowth at pinindot ang isang buton para mahuli sina May at Max. Sa labas ng minahan, ipinaliwanag ni Ash kay Brock kung anong nangyari sa pagsusulit. Nakita ni Brock na mayabang pa rin si Corfish kaya naisip niyang nabigo ang plano. Nagtataka si Ash kung nasaan na sina May at Max, kaya pumasok sila sa loob ng minahan para hanapin ang mga ito. Nang makita ni na Sableye at Meowth sina Ash at Brock sa security camera, naghanda na sila para takutin din ang mga ito. Kinumpirma ni Meowth na kaibigan na siya ni Sableye at mananatili siya para manakot ng mas marami pang tao. Alam ni Max na ginagamit lang ni Meowth si Sableye para manloko. Sinabi ni Max na dapat nilang tulungan si Sableye. May gumagalaw na trolley at inisip ni Ash na sina May at Max ang nasa loob nito. Gayunpaman, nakita nilang walang laman ito, at biglang dinilaan ni Sableye ang leeg ni Ash na ikinagulat nito. Nakarinig sila ng kung ano, nang biglang dilaan din ni Sableye ang leeg ni Brock na ikinatakot nito. Inatake ni Meowth si Corfish at biglang naglaho, kaya naniwala si Corfish na si Ash ang umatake sa kanya. Inatake ni Corfish si Ash at si Pikachu kaya nalito ang lahat.
Nang makita ang pag-aaway sa monitor, nag-alala si Max na baka lumala pa ito. Inilabas ni May si Torchic para palayain sila ni Max, pero hindi pa ito lubos na nakakabawi mula sa nakaraang laban. Gayunpaman, nagawa pa ring makagamit ni Torchic ng Ember para putulin ang lambat. Inatake ni Pikachu si Corphish gamit ang Thunderbolt na sinagot naman ni Corphish ng Bubble Beam. Naghagis si Meowth ng lambat kina Pikachu at Corphish para mahuli sila. Lumitaw din si Sableye, kaya nagtaka sina Brock at Ash kung bakit magkasama sina Meowth at Sableye. Lumitaw sina May at Max at binalaan nila si Sableye na huwag magtiwala kay Meowth. Nalito si Sableye at hindi alam kung sino ang pagkakatiwalaan, si Meowth ba o si May. Dumating sina Jessie at James na binabanggit ang kanilang moto habang nakasakay sa trolley, pagkatapos ay pinuri nila si Meowth sa ginawa nito. Nang kunin na ni Jessie ang lambat na kinalalagyan ni na Corphish at Pikachu, tinraidor ni Meowth si Sableye at sumama sa Team Rocket sa trolley. Inilabas ni Ash ang kanyang telo na tinuktukan si Jessie. Naghagis ng bomba si Jessie na naging sanhi ng kanilang pagkakatalsik, habang ang minahan naman ay nagsimula ng mag-crack. Gayunpaman, ginabayan sila ni Sableye palabas ng lugar. Nakalabas sa tamang oras ang Team Rocket, pero nag-aalangan si Meowth tungkol sa pangloloko niya kay Sableye. Nagkomento sina James at Jessie na hindi nila ito kasalanan, pero dumating ang mga bida sa tuktok ng minahan at sinabing kasalanan itong lahat ng Team Rocket. Galit na galit si Sableye dahil sa pagtatraidor sa kanya at sa pagkasira ng kanyang tirahan. Pinutol ni Sableye ang lubid para palayain sina Pikachu at Corphish. Ginamit ni Corphish ang Crab Hammer at si Pikachu naman ay Iron Tail para atakihin ang Team Rocket. Pagkatapos ay gumamit si Sableye ng Nightshade para patalsikin ang Team Rocket palayo. Nagpasalamat sina Pikachu at Corphish kay Sableye sa pagliligtas sa kanila at nakita ng mga bida na hindi naman laging mainit ang ulo ni Corphish. Kumaway na ang mga bida bilang pamamaalam habang papaalis na ang Sableye. Nagsasanay si Ash at ang kanyang mga Pokemon ng konsentrasyon sa sandaling malapit ng sumalpok ang alon, tumatakbo sila at iniiwasan ito. Habang nagbubunyi si Ash at ang kanyang mga Pokemon sa tagumpay, masaya naman sina May at Max na nagbunga ang pagsasanay ni Ash. Nagluto si Brock ng almusal, kaya pumunta na ang mga bida para kumain. Biglang may nakita silang babae na nagsusurfing, tumalon ito papunta sa kanila at hinamon si Ash sa isang laban. Sinabi ni Brock na nag-aalmusal pa sila, pero walang pakialam ang babae. Magpapakilala na sana ang babae pero nabasa ito ng alon. Ipinagpag niya ang tubig at ipinakilala ang sarili bilang si Shauna, ang battle girl. Binanggit ni Shauna na siya ay apprentice at girlfriend ni Broly. Humingi ng laban si Shauna, kaya nagpa siya si Ash na tanggapin ang hamon at tinawag si Pikachu. Gayunpaman, parehong gutom sina Shauna at Ash, kaya inalok ni Brock si Shauna na sumabay sa kanila. Agad na umupo sa lamesa si Shauna na ikinagulat ng mga bida. Samantala, sa ilalim ng dagat sa Magikarp submarine ng Team Rocket, nakita ni Meowth ang mga bubuwit na kumakain at nakaramdam siya ng gutom. Nakaamoy siya ng pagkain at nakitang kumakain na pala sina Jessie at James nang wala siya. Nangako naman sina Jessie at James na magtitira sila ng pagkain para kay Meowth. Naisip ni Meowth na dapat silang maghukay ng mga butas para bitagin ang mga bubuwit habang abala pa ang mga ito. Matapos ang almusal, nagsimulang magtalo sina Ash at Shauna, kaya naisip ni May na para silang mga mirror copy ng isa't isa. Naiinis si Shauna dahil sinabi ni Broly na si Ash ay isang mahusay na trainer, mas magaling pa sa kanya, kaya hinamon niya ito para patunayang mas magaling siya. Gayunpaman, sumingit si Brock dahil kailangan pang maghugas ni Ash ng mga pinagkainan dahil siya ang nakatoka ngayong araw. Tinulungan ni Shauna si Ash para lang makapaglaban na sila mamaya. Sa ibang dako, naghukay ang Team Rocket ng mga butas habang iniisip kung gaano kaganda ang kanilang ginawa para mahulog ang mga bubuwit. Sinabi ni Meowth na kung hindi sila mahuhulog ay siguradong mga tanga tayo, pero nahulog siya sa isa sa mga ito kaya sinabi sa kanya ni na Jessie at James na nararapat lang iyon sa kanya. Habang kumukuha si Brock ng panggatong, napansin niyang may kakaiba, at nakitang umaalis sa kagubatan ang mga Shroomish, Seedot, at Zigzagoon. Gayunpaman, nagsimula na ang laban ni Shauna at Ash habang nanunood ang Team Rocket sa malapit. May tinitingnan si Pikachu na kung ano sa dagat at napansin ito ni Max. Naglabas si Shauna ng isang Meditite sa laban habang pinili naman ni Ash si Pikachu. Nagsimula ang Meditite sa Focus Punch pero iniwasan ni Pikachu ang atake. Sinubukang umatake ng Meditite gamit ang High Jump Kick pero umiwas muli si Pikachu. Naiinis si Jessie dahil naiiwasan ng mga Pokemon ang mga butas na kanilang hinukay. Napansin ni Brock na gumagamit si Shauna ng Brute Force gaya ng dating ginagawa ni Ash, habang si Ash naman ay gumagalaw na parang iniiwasan ang mga alon. Gumamit ang Meditite ng High Jump Kick, kaya gumamit si Pikachu ng Quick Attack. Bago pa tumama ang Meditite, umiwas muna si Pikachu bago itinuloy ang Quick Attack.
Gayunpaman, lumitaw si Broly at pinahinto ang laban. Dumating si Broly para magbabala na may bagyong patungo sa isla, kaya kailangan nilang maghanap ng mas ligtas na lugar. Binanggit ni Brock na ang ilang Pokemon kabilang si Pikachu ay kanina pa nararamdaman ang paparating na bagyo na naging sanhi para magpanik si May at kumapit kay Max. Nagtaka si Broly kung bakit nakikipaglaban si Shauna, pero nang ipaliwanag ni Brock na hinamon niya si Ash, tinakpan ni Shauna ang bibig ni Brock bago pa nito mabanggit ang iyong girlfriend. Umalis na sila, habang ang Team Rocket naman ay nagpa siyang sumakay sa Magikarp submarine para sumisid sa ilalim at iwasan ang bagyo. Habang naghahanap ang grupo ng pinakamalapit na kuweba, nakatagpo sila ng mga sidat na inalok ni Shauna na sumama sa kanila. Kasunod nito, nakatagpo rin sila ng mga shroomish na nagpa siya ring sumama. Sinubukang pumasok ng Team Rocket sa submarine, pero sira ang pinto nito. Sa isang sandali, tumalsik sila dahil sa isang malaking alon. Pumunta ang grupo sa isang kuweba sa tuktok ng bundok. Para hindi mahulog ang sinuman, nagkapit-bisig ang grupo, maliban kay Shauna na nahihiyang makipagkapit-bisig kay Broly. Binanggit ni May na siya ang girlfriend ni Broly, pero itinanggi ito ni Broly, kaya nalaman ni Brock na hindi rin si Shauna ang top apprentice ni Broly. Dahil wala na silang oras, hinawakan na ni Shauna ang kamay ni Broly at nagpatuloy na sila patungo sa kuweba. May kidlat na nagpabagsak sa ilang mga bato, kaya inilabas ni Broly ang kanyang Hariyama na gumamit ng arm thrust para patalsikin ang mga bato. May punong bumagsak, kaya gumamit si Pikachu ng Thunderbolt para wasakin ito. Matapos purihin ni Broly si Ash sa mabilis niyang pag-iisip, bumagsak malapit sa kanila ang Team Rocket na tumalsik mula sa alon kanina. Nag-aalinlangan ang mga bida, pero pumayag si Broly na sumama rin ang Team Rocket sa kanila para magtago sa bagyo na labis naman nilang ipinagpasalamat. Maya-maya, nakapasok na ang grupo at ang ilang Pokemon sa kuweba, pero humiwalay si Shauna sa kanila. Hiniling ni May kay Shauna na sumama sa kanila, pero nag-aalinlangang sinabi ni Shauna na ayos lang siya. Nagtaka si Brock kung bakit hindi apprentice ni Broly si Shauna, kaya ipinaliwanag ni Broly na kahit mahusay na trainer si Shauna, ginagamit nito ang mga Pokemon bilang brute force sa halip na makipag-bonding sa kanila. Inihambing siya ni May kay Ash, pero itinanggi ito ni Ash dahil sinasanay na niya ang kanyang pagtitimpi. Sa hiling ni Broly, tumabi na si Shauna sa iba malapit sa apoy. Nagsimulang pag-usapan ni na Broly ang katotohanan na ang kalikasan ay hindi mahuhulaan at ang lahat ay walang laban dito. Sinabi ni Broly na mas matalino ang maghanap na lang ng masisilungan kaysa pigilan ang pagdating ng bagyo, at itinuro na mas nauna pa nga ang mga Pokemon doon kaysa sa kanila. Inanyayahan ni Broly ang Team Rocket na tumabi sa apoy, na masaya nilang sinunod, pero nasunog ang buntot ni Meowth dahil masyado itong lumapit sa apoy. Kinaumagahan, nagising ang lahat at napansing wala na ang mga wild Pokemon. Sinabi ni Broly na bumalik na ang mga ito sa kagubatan nang matapos ang bagyo. Humarang ang Team Rocket sa tapat ng kuweba at nagsimula ng laban para makuha si Pikachu. Inilabas ni Jessie ang kanyang Suviper at si James ang kanyang Cacnea. Gumamit ang Suviper ng Poison Tail at ang Cacnea ng Pin Missile, pero umiwas si Pikachu. Gagamit sana si Pikachu ng Thunderbolt pero pinigilan ni Broly ang atake dahil baka masira ang mga pader ng kuweba. Sa halip, inilabas ni Broly ang Hariyama na nagpatalsik sa Team Rocket palayo. Hinamon ni Shauna si Ash ng laban ng isa pang pagkakataon na tinanggap naman ni Ash. Gumamit ang Meditite ng Focus Punch pero naghintay si Ash at gumamit si Pikachu ng Quick Attack, ngunit umiwas ang Meditite gamit ang Detect. Gumamit ang Meditite ng Meditate kaya gumamit si Pikachu ng Quick Attack pero muling umiwas ang Meditite. Nagulat sina May, Brock, at Max na nagbago ang strategiya ni Shauna, bagaman alam ni Broly na dahil ito sa sabay na paglaki ni Shauna at Meditite, sadyang sabik lang manalo lagi si Shauna kaya hindi ito nakapag-iisip ng estratehiya. Gumamit ang Meditite ng High Jump Kick habang ayon naman sa utos ni Ash, ipinikit ni Pikachu ang kanyang mga mata at naramdaman ang pagdating ng Meditite na parang isang alon. Iniwasan ni Pikachu ang atake at gumamit ng Thunderbolt na tumalo sa Meditite. Humanga si Broly sa taktika ni Ash, sinabing nakita niyang balanse na ang opensa at depensa ni Ash. Nilapitan ni Shauna ang Meditite at nagpasalamat siya kay Ash para sa laban habang sinasabing wala siyang sama ng loob sa kanyang pagkatalo. Tinanong ni Broly si Shauna kung naramdaman ba nito ang mga galaw ng Meditite. Sinabi ni Shauna na oo, pero kailangan pa niya ng mas maraming pagsasanay. Nagpa siya si Broly na tatanggapin na niya si Shauna bilang apprentice, pero nagbabala siya na hindi madali ang kanyang pagtuturo. Matapos ang sandaling tawanan, humiling si Ash ng rematch kay Broly. Tinanggap ni Broly ang hamon at lalabanan niya si Ash. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, dinala sila ni Broly sa isang maliit na isla sa malayo. Nang sabihin ni Max na wala silang bangka, sinabihan sila ni Broly na panoorin ang mangyayari. Unti-unting bumaba ang level ng dagat at lumitaw ang 100 patungo sa islang iyon. Malakas ang loob ni Ash na mananalo na siya ngayon.